Why do you think God breaks our life? Why does God breaks our plan? Kung talagang mahal tayo ng Diyos, di ba dapat imbis na sirain yung ating mga gusto o ating mga plano, dapat pa nga tutulungan tayo. Pero bakit ba niya tayo minsan sinasaktan? O minsan din nararamdaman natin na tayo'y pinapabayaan? Bakit ba ang hirap mabuhay minsan? Bakit ba ang buhay na ito ay maraming sakit? Bakit ba hinahayaan ng Diyos na masira ang magandang buhay natin minsan? Kamukha na lang, ang ganda ng pagsasama nyo, kayong mag-asawa. Bakit hinahayaan ng Diyos na may makapasok na third party, malanding babae? Imbis na maging payapa kayo sa inyong pagmamahalan, yan ang nagiging dahilan ng inyong kalungkutan. Bakit kaya hinahayaan ng Diyos na magkaroon ng inggitan ang mga magkakapatid? Buti pa dati, di ba? Nung maliliit kayo, ang saya-saya nyo, wala kayong iniisip. Pero bakit nung pagtanda nyo, meron na kayong sakit ng loob sa bawat isa? Bakit ba hinahayaan ng Diyos minsan na tayo ay malugi sa ating business? Tayo naman ay nagtsatsaga, nagpupursige. Bakit kaya ginawa ng Diyos ang mga masasamang tao na imbis na magtrabaho, magsumikap, kaya pa nilang manloko ng kanilang mga kapwa, kaya nilang ubusin ang pinaghirapan ng iba? Bakit hindi na lang alisin ng Diyos ang mga ganyang klaseng tao? Hinahayaan niya na mabuhay sila, umiral at magpatuloy. Bakit ba hindi na lang tayo binigyan ng malakas sa pangangatawan ng Diyos? Bakit hinahayaan niya na tayo magkaroon ng malubhang sakit o karamdaman na kung minsan hindi natin makayanan? Bakit nga ba? My dear friends, I want you to reflect on these 3 reasons why God allows a breaking in your life. Because a breaking is not something bad. A breaking is a grace. A breaking is an opportunity to experience God's presence. There are 3 reasons why God allows a breaking in our life. Hindi naman hahayaan ng Diyos na makaranas tayo ng pagkasira o paghahati-hati ng ating buhay kung hindi yan mabuti at nakakatulong sa atin. The first reason, God will break you so that He can enter your life. Ang kasabihan nga, sinisira ng Diyos ang puso mo para iligtas niya ang kaluluwa mo. Remember that whenever your heart breaks, is because God will enter and save your soul. Alam niyo po, ang daming nasusunugan sa panahon natin ngayon dahil po sa init at sa kasawiyang palad, marami din pong namamatay. Pero ang tanong, bakit nasawi sila sa sunog? Isa pong dahilan, dahil nakakandado daw ang mga pintuan. Opo, magandang magsara para din sa ating seguridad, pero maganda ding magbukas para din tayo'y maligtas. Mga kapatid, anuman ang nararanasan mong pagkasira sa iyong buhay, paniwalaan mo na ikaw ay nililigtas ng Diyos. Amen? Baka hinayaan ng Diyos na mawalan ka ng pera kasi ayaw kanyang maging arugante, ayaw kanyang maging mayabang. Kung minsan sinisira ng Diyos ang ating mga relasyon kasi gusto niya na makatagpo tayo ng mga tamang tao. Minsan, sinisira ng Diyos ang iyong pag-abroad kasi iniiwas ka ng Diyos sa isang aksidente o kapahamakan. Everything that is happening in our life, believe they are there for a good reason. God is saving us. Kaya nga, hayaan mo ang pagkasira sa buhay mo, pero kumapit ka at maniwala, nandyan sa gitna ang Diyos kahit na may pagkasira. Second reason, God breaks us so that we can be shared. Kung hindi hahatiin, mahirap itong ipamigay at ialay. Narinig natin sa Ebanghelyo kung paanong si Jesus kinuha niya ang tinapay, pinaghati-hati para saan? Para bigyan ang mga alagad, ang mga apostol. If Jesus will not break the bread, it cannot be shared. At ang tinapay ay simbolo ng katawan ni Kristo na kung saan sinira, pinahirapan, pinako sa krus. Pero may magandang dahilan bakit hinayaan yon ng kanyang Ama na nasa langit. Dahil sa pagkasira ng katawan ni Jesus, ito naman ay nagdulot ng kaligtasan sa
karamihan. Jesus' body was broken so that His broken body can be shared to everybody for the salvation of our souls. Kung hindi hahatiin ng Diyos ang buhay mo, hindi mo maipamimigay ito. At ang buhay na mag-isa ay buhay na walang kahulugan at ito'y masasayang. Ang buhay na mag-isa ay buhay na hindi masaya. Amen? Ang pinakamalungkot na tao ay ang nag-iisa. Pero ang pinakamasayang tao ay yung kahit na wala siyang pera, binabahagi niya ang kanyang buhay. Di po ba kayo'y pinakamasaya pag kayo'y nagbibigay? Pero marami, kahit na pagkarami-rami ng kanilang kayamanan, hindi pa sila tunay na masaya. May kakilala po ako na kahit na may sakit at kapansanan, naputol po ang paa niya dahil po sa diabetes. Tinutulungan ang mga ibang may sakit at may kapansanan sa baryo. Dinadala po sa Kapitolyo, nilalapit sa munisipyo, tinutulungan po makahingi ng medical assistance. Kung minsan kahit naputol ang paa niya, siya po ang nagmamaneho. Noong natanong ko po, bakit niya ginagawa? Bakit hindi na lang siya magpahinga? Ang sagot po niya, Father, kasi alam ko kung ano yung nararanasan, pinagdadaanan, nararamdaman ng mga taong ito. Pabayaan niyo na po ko, Father, dahil po sa ginagawa ko, mas lumalakas ako. Oo nga naman po, kung siya'y nakakulong sa bahay, nagmumukmok, nagse-self-pity, lalo siyang manghihina. Pero humahaba ang kanyang buhay. Bakit? Dahil nakakita siya ng kahulugan. At ano ang pinaka malalim na kahulugan ng ating buhay? Ay buhayin mo ito para sa iba. Selfish people will have a short life, but selfless people will live forever. Amen? Kahit na namatay ang mga mapagbigay na tao, sila pa rin ay nasa alaala, nasa gunita ng ibang tao. Ganon sila nabubuhay ng walang hanggan. Kaya nga po hanggang ngayon, ang ating Panginoon, inaalala natin dahil sa kanyang sakripisyo, inalay niyang kanyang sarili, binigay sa atin. So remember that, my dear friends, that when God breaks you, God only wants you to be shared. Pangatlo at kahuli-hulihan, that God breaks us because He wants to create something new. Tandaan niyo po ito, kailangan mong pisilin ang ubas para makagawa ka ng alak. Amen? Kailangan mong ilagay sa gilingan ang trigo para makagawa ka ng arena. At ang arena ay magagamit mo pa makapagluto ng tinapay. Amen? Kailangan mo munang humukay ng lupa para makakita ka ng tubig. Kailangan muna gibain ang bundok para makita mo at matagpuan ang diamante at ginto. So my dear friends, understand this, that when God breaks you, God does not really want you to be hurt, but God's breaking is His way to expose the treasure in you. When God breaks you, God creates something new. God exposes the best in you. Kaya kahit na masakit, daanan mo, tiisin mo, magpasalamat ka, maniwala ka. Pagkatapos anuman ang kasiraan sa iyong buhay, may grasya dyan. Mga kapatid, kung anuman ang pagkasira ng buhay mo ngayon, kung ramdam mo ng pira-piraso ka na, tandaan mo, hindi pa yan ang katapusan. Hindi katapusan ng buhay natin ang sakit at pagkasira. Pero daan ng pagpapala ang pagkasira. Remember that when God breaks you, He's just bending you, and that is not the end. The breaking is just a bending. It is not the end. Kung kukuha po kayo ng flare stick, yung mga naglalayag sa mga barko, alam po nila ito. Para po masindihan ang flare stick, kailangan muna nilang hatiin, sirain, at doon po lalabas yung liwanag. Ganyan tayo. Sa ating pagkahati, dyan lumalabas ang ating liwanag. Magpatuloy ka. Tiisin mo ang iba't ibang pagkasira ng buhay. Ipahawak mo ang iyong buhay sa Diyos. Ano man ang sitwasyon at karanasan mo ngayon, siyang bahala. Hindi ka niya papabayaan. Dahil sa Diyos gagawin niya ang lahat para ikaw ay maging mabuti, maganda at mabunga ang iyong buhay. Magpatuloy ka. Paniwalaan mo that in God's breaking, there can also be a blessing. Please understand this. God cannot bless you if He does not test you. Hindi ka mabibendisyonan
kung hindi kanya susubukan. Amen? Before the blessing, there should be a testing. There is no blessing without a testing. Kaya nga, bago ka magreklamo sa Diyos, Panginoon, bakit ang dami kong problema? Panginoon, bakit napakabigat ng buhay? Panginoon, bakit hirap na hirap ako? Unawain mo ang katotohanan na yon. Hindi ka mabebendisyonan kung hindi ka niya susubukan. Yang pagsubok mong yan ay daan para ikaw ay pagpalain niya. Amen? Ano ang turo ni Jesus? Kahit siya, kailangan niyang dumaan sa hirap, ipapahiya siya sa bayan, ipapako siya sa krus, papatayin siya, pero pagkatapos, anong mangyayari? Siya'y muling mabubuhay. At makikita din natin yan sa mga ibang kwento sa Biblia. Kung hindi sinakripisyo ni Abraham ang kanyang anak, si Isaac, hindi siya magiging ama ng lahat ng bayan, lahat ng nasyon. Kung hindi nakilaban si Joshua doon sa Jericho, hindi sila makakarating sa Promised Land. Kung hindi humarap si David sa higanting si Goliath, hindi siya magiging hari. Ikaw, ano ang iyong pagsubok? Ano yung nakakatakot na yung hinaharapan ngayon sa iyong buhay? Kailangan mong yakapin yan, kailangan mong pagdaanan yan. Kung hindi, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Kung hindi mo haharapin ang iyong problema, hindi ka pupunuin ng Diyos ng kanyang grasya. Sabi din ng Panginoon, kung gusto niyong sumunod sa akin, kung gusto nating makatanggap ng biyaya galing kay Kristo, ano dapat ang ating gawin? Kalimutan ng sarili, itakwil ang ating buhay at buhati ng ating krus araw-araw. At ano ang makakamtan natin? Umaapaw na grasya galing sa Diyos. May dalawa lang naman na pwede tayong gawin sa harap ng problema. Di po ba? Yun ay pwede kang sumuko o pwede kang lumaban. Those are our only two options in the face of our problems. You either quit or you either fight. Pero sinasabi ko po sa inyo, pag sumuko ka, talo ka na. Amen? Walang nagtatagumpay na sumusuko. Pero kung lalaban ka at magpapatulong ka sa Diyos, oo, maaaring matatalo ka. Pero kung palagi kang lumalaban, siguro naman kahit minsan mananalo ka din. Di po ba? At hindi ba, yun lang naman yung mahalaga. Yung kahit isa lang, manalo tayo. Kahit yung minsan lang, magtagumpay ka. Ano ang makakamtan mo sa pagsuko mo? What will you gain by quitting? You gain nothing. Wala. And I tell you, if you quit or avoid one problem, you will have another problem in your life. Amen? Sasabihin mo, ayoko na itong asawa ko. Sawa na ako sa ugali niya. Suko na ako sa kanya. Sige, iwanan mo. Sige, itapon mo. Pero yung asawa mo lang ba yung problema mo dito sa mundo? Paano yung biyanan mo? Paano yung anak mo? Paano yung katawan mo? Paano yung trabaho mo? Di po ba? Kung susuko ka sa isang problema, huwag mong kalimutan, meron pa ring ibang problema ang darating at kailangan mong harapin. Kaya nga, kung ano yung problema na binigay sa iyo ng Diyos, focus ka lang dyan. Binigay ng Diyos yan sa iyo kasi alam niya, saktong-sakto yan sa iyo. Kayang-kaya mo yan. At hindi ka niya pababayaan. Basta't araw-araw ka lang makipaglaban. At araw-araw kang manalig, manampalataya sa Diyos. Hindi ka pababayaan. Dahil kung lumalaban ka sa problema na binigay ng Diyos, maniwala ka na may kasangga kang lumalaban. Amen? Kung nga sa boxing, merong coach eh. Di po ba? At hindi lang coach, meron ka pa mga supporter, meron ka pa mga fans club. Kaya lang bakit nagiging napakabigat, napakahirap ng ating problema? Kasi ang tingin lang natin doon sa ating problema, doon sa ating suliranin. Pag malapit ka ng sumuko, pakinggan mong coach mo.
Sinong coach ng ating buhay? Ang Diyos. Pag malapit ka ng bumitiw, pakinggan mo fans club mo, mga supporters mo. Sino mga yan? Mga minamahal mo, mga kaibigan mo. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. At alalahanin niyo po ito. Darating ang araw, tatawanan mo lang yung problema mong yan. Amen? Mahirap lang ngayon kasi nandiyan ka. Pero wala naman nananatili. Nothing is permanent in this world. Most especially our problems. Lilipas din yan. I tell you, tatawanan mo lang yung mabigat na problemang iniiyakan mo ngayon. Sanayin mong sarili mo. Kung araw-araw mong binubuhat yan, malalakas ka at hindi ka na magiging affected. Makakayanan mo yan. Sa tulong ng Diyos, sa tulong ng iyong mga minamahal, at sa iyong lakas ng loob. Lumabang ka dahil tandaan mo, sa iyong pagsubok may grasya. God's testing is your blessing. Our rejection can be our blessing. Kung ayaw ka, kung pinapaalis ka, umalis ka, lumayo ka, umiwas-iwas ka, kasi may mas magandang plano ang Panginoon para sa iyo. Kung mananatili ka doon sa lugar na kung saan talagang ayaw ka naman, imbis na makatanggap ka ng grasya, baka mapahamak ka pa. Alam po ng iba sa inyo, bago ako natapos sa pagkapari, lumabas muna ako sandali, nagtrabaho. Napakahirap po naghahanap ng trabaho. Pumupunta sa mga kumpanya, nagbibigay ng resume. Pero laking tuwa ko po nung minsan, habang nag-a-apply ako, yung human resources o yung empleyado na tumanggap doon sa aking resume, sabi niya, seminarista din siya. Kaya sabi ko, ito na yung chance ko. Hindi na ako mahihirapan maghanap ng ibang trabaho. Dito na ako, sure ako matatanggap dito. At very excited po ako noon. Tuwang-tuwa ako dahil ang laki po ng kumpanya, napakaganda po ng benepisyo. Isa pong kumpanya na gumagawa ng gamot. Hindi ko na po sasabihin kung saan, no? Pero laking gulat ko po, nung binalik po yung resume sa akin nitong tao. Sabi niya, impressive yung resume mo, magaling ka. Gusto kitang tanggapin pero pass muna kami. Ang sakit po ng loob ko. Sabi ko, seminarista din siya. Bakit hindi niya tulungan yung kamukha niyang seminarista? Bakit pinapahirapan pa ako? Pero bago po ako umalis, pinaliwanag po nitong tao bakit hindi niya ako tinanggap doon sa kumpanya. Sabi niya, alam mo kung tatanggapin kita dito, baka hindi ka na umalis. Baka mag-enjoy ka na dito. Kasi ganyan din yung nangyari sa akin, sabi niya. Malapit na ako matapos sa pagkapari, lumabas muna ako sandali, nagtrabaho. Tinanggap ako dito, sabi ko, 1-2 taon lang, babalik na ako sa seminaryo, magpapari ulit ako. Pero nung nakatikim na ako ng malaking sweldo, nung nakatikim na ako ng magagandang benepisyo, nawili ako at nakalimutan ko na yung bukasyon. Ayaw kong mangyari sa iyo yon. Kahit na masakit po sa akin, no? Kasi nagpagod na naman ako, naghanap na naman ako para makapasok sa ibang trabaho. Kahit masakit sa akin. Ngayon po, binabalikan ko yung karanasan kong yon. Nagpapasalamat ako. Oo nga naman. Kung tinanggap ako doon sa trabahong yon, baka nga kasama ko pa siya hanggang ngayon. Baka nga hindi ako nakapagpari. At kung hindi ako nakapagpari, baka hindi ko kayo nakilala. At baka hindi nyo naririnig ngayon yung aking mga homilya. See, when we are rejected, there is a better plan for us. When we experience rejection, remember, there is something better for you. Gayahin natin ang Panginoon. Umalis siya. Pinabayaan niya itong mga taong ayaw sa Kanya. Hindi siya nanatili. Kasi kahit na nanatili siya, wala siyang magagawang mabuti, maganda, wala siyang mapapakitang milagro sa kanila. Doon sa pag-alis niya, nakapunta ang ating Panginoon sa mga ibang baryo, sa mga ibang lugar, sa ibang mga sinagoga. Ang dami niyang natulungan. Ang dami niyang napaalis na masamang espiritu. Ang dami niyang napagaling sa kanilang sakit. Ang dami niyang nabusog. Ang dami niyang naturuan. Ang dami niyang natulungan. Hindi mangyayari yung mga milagrong yun kung nanatili siya. Naramdaman niya, hindi siya para doon sa lugar na yun.
At yan din po yung hamon sa atin. Kung tayo ay tinataboy, kung ayaw tayo, take it as a sign that God wants you to move out, to move on, and to do something else in your life. Do not get stuck with people who do not like you. Do not continue a job that you do not like. Amen? Maiksi lang ang buhay. Kakaunti lang ang ating oras. Bakit uubusin pa natin sa pangit at masamang karanasan? Amen? Kaya nga, kung ayaw ka sa trabaho mo, anong ibig sabihin? Baka merong ibang trabaho na naghihintay para sa iyo. Mas malaki ang kita mo, mas malaki ang sweldo mo. Amen? Kung hindi ka pa pumapasa sa board exam, bayaan mo muna. Subukan mo muna ang ibang bagay. Baka pinagdinegosyo ka ng Panginoon. Baka doon, kumita ka. Baka tamaan mo ang swerte. No? Baka doon, umasenso ka. Bayaan mo muna. Kung ayaw ka na ng asawa mo, bayaan mo siya. Pagpatuloy mo yung pag-aalaga, pagmamahal, paggagabay sa mga anak mo. May kakilala akong ganyan. Iniwan siya ng asawa niya. Hindi siya sumuko. Ano nangyari? Nung lumaki yung mga bata, nag-graduate silang lahat, naging successful silang lahat. Aba, ngayon pinagawa nila yung bahay, tinur nila yung kanilang ina, masaya sila. Kaysa dun sa miserable sila, hinahabol yung tatay nila na ayaw naman sila. Di po ba? Kung may sakit ka, huwag mong isipin na pinaparusahan ka ng Diyos. Pero isang tandaya na gusto ng Diyos, tumigil ka muna, manatili ka sa bahay, magpahinga, magdasal. Pagdasal mo din ang ibang tao. Baka sa buong buhay mo, very active ka at nakakalimutan mo yung tunay na mahalaga, yung iyong mga pamilya. Di pa ba tayo natuto sa COVID nung nag-lockdown tayo? Di po ba? Kahit na napakarami sa atin naghirap, walang pera. For the first time, dun lang nakasama yung kanilang pamilya. Remember that God's rejection is His redirection. Pinigilan ka dito sa isang daan, pero dito riyan, tinuturo ka, hindi ka para dyan. Doon ka. Dahil pag tinahak mo ang daan, yan, mas malabong ang grasya, mas mabunga ang ibibigay ko sa iyo. Ano yung mga rejection ng ating buhay? San ba tayo nabigo? Sino yung mga taong ayaw sa atin? Let us treat them as a sign from God. Ang mga yan ay instrumento ng Diyos. Tinuturo tayo kung saan ba dapat tayo pumunta, kung saan ba dapat tayo manatili. Tinutulungan tayo ng Diyos. Pinapakita sa atin, may mas maganda pa akong plano at grasyang ibibigay sa iyo. Kaya huwag ka mag-alala. Huwag sumakit ang loob mo. Maniwala ka sa Diyos, manalig ka sa Kanya, at makikita mo ang napakalaking grasya na hinanda na pala niya kung susunod ka lang sa Kanya.